Shout sa inyo dyan. Tara, pag-usapan natin ngayon ang pinag-uusapan sa internet. Ang pinag-uusapan sa internet ngayon, sapagkat patungkol lamang ito kay Juan Ponce Enrile na magdiriwang ng kanyang ika-100 birthday. Pero bago ang lahat ng kung hindi ka pa nakasubscribe, ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos nating parating. So yun na nga, let's go! So yun na nga tol, play natin to, no? Ito yung balita sa News 5 one day ago pa lamang. Sabi dito, Juan Ponce Enrile magdiriwang ng kanyang ka-100 birthday, no? Ika-100th birthday. Kanya nga po ang paghahanda para sa ika-100th birthday ni Enrile. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Band-Aid, popsicles, at iodized salt. Ilan lang yan sa mga bagay na inimbento noong 1924 na ngayon ay 100 years old na. Pero hindi lang yan. Pati si dating Senator Juan Ponce Enrile, 100 years old na ngayong 2024. Sa February 14, magdiriwang ng 100th birthday si Enrile. Grabe, no? Ang dami ng apo ni Enrile, no? Hanggang apo sa tuhod. Kaya hindi maiwasan yung iba dito nagbibiro, no? Sabi, panahon pa daw ng dinosaur si Enrile. So, alam naman natin yan ay naging katuwaan lamang sa internet. You know, 100 years is just such an amazing accomplishment, and not everyone in the world can say that they have reached 100. So Kwento ni Tiana, may ilan siyang napansin sa pastime at eating habits ng kanyang lolo kaya nananatiling healthy. I've never really seen him eat anything fried. He's always drinking warm water. He's just very healthy. Soups, lots of seafood, and he also makes sure that he keeps his mind stimulated. Yan, gaya ng mga nabanggit, ang napapansin niya sa habit nito na routine sa pagkain ay yung pag-inom ng maligamgam or mainit na tubig. Ano ba sabi dito? So he's always reading, always writing. So he's always stimulated. He also makes sure that lots of seafood and soups, lots of seafood. Never really seen him eat anything fried. He's always drinking warm water. Yan, warm water. Mainit ba yun? Tama, mainit yun. Ang lukewarm, maligam-gam. So, mainit na tubig. So, siguro hindi naman sobrang init na parang pangkape or pagkatas. Tama lang enough para masabi na warm. Hindi malamig. So, yun yung pinakamalapit talaga na hindi malamig. And, hindi rin siya madalas daw kumakain ng, hindi siya nagkakain ng mga fried. So, ilan sa atin, marami sa atin ganun, no? Mahilig sa mga prito, sa mga oil. Pero siya, hindi. Pagkus doon pa sa mga soup or sa mga seafood. He's very healthy. Soups, lots of seafood, and he also makes sure that he keeps his mind stimulated. So he's always reading, always writing. He's all playing his games on his iPad, puzzles and stuff like that. Madalas din nagawing biro ang edad ni Enrile sa pamamagitan ng memes. Hirit nga ng ilan, naabutan pa raw ni Enrile ang dinosaurs dahil sa kanyang katandaan. Ang lahat ng yan, nakakarating daw sa dating senador. You know, we share it. We have a family group chat, and we're always kind of laughing at all the memes about him. Like the dinosaur one. Yeah. Makikita mo talaga na lalo pag unang beses matatawa ka talaga. He's seen it, and he's just like, ha. So ayan, tignan natin yung iba naman yung ibang post. So dito na may nakita tayo, kanina na picture di ko na mahanap na-remove. Siguro baka medyo sumusobra na yung edit nila dyan sa paggawa ng meme. Baka hindi na pumasa sa compliance ba yung guidelines nitong Reddit. Pero sabi dito, post was deleted by the person who originally posted. So yung user yung nag-post hindi natin ang kung nasa isip niya. Basta yun. So may makikita tayo dito mga comment. He's older than Revised Penal Code 1930, Civil Code 1950, and even the 1935 Constitution. So mga nag-aaral ng law dyan, no? Alam nyo yan. Matanda pa daw si Enrile dyan. At sabi dito sa isa, no? The Soviet Union was less than 2 years old when he was born, and he outlived
every single general secretary it had, including Gorbachev, hindi ko na alam pronunciation, who died less than 2 years ago. Mas matanda pa daw si Enrile kahit yun sa mga general. According dito sa nag-comment dito, no? Si Trash Tycoon. Wala tayong ganong alam dito, basa-basa lang tayo dito. Makaka 100k pa yan from the government. Let's go. Ako diba alam natin may pabuya pag umabot ng 100 taon. Hindi ko alam kung nabago na ba yung panukala na yun or may any update or pagbabago. Basta sure natin merong nilabas dati yan na ganyan, no? Pero 2 days ago lang yung comment niya eh. So let's see kung ganun pa rin ba. Mag-research na lang din kayo. Tapos dito, post naman dito, no? Noong 2024 na rin to, no? January 29. Enrile to mark 100th birthday next month. Hour of memes on his age. No, mag-100 taon na siya sa February 14 yata, no? At sinasabi, no, na alam niya yung mga memes na ginagawa sa kanya ng mga tao. At kanina nga pinapanood natin interview ng apo niya, no, sinasabi meron silang family group chat kung saan pinag-uusapan nila minsan yung patungkol doon sa mga memes, nagtatawanan din sila. At dito sa ABS-CBN News website, ganun din pala yun, no? Na-open lang din natin yung link dito. Pero at least mga reference yan na nangyari to, balita na to. May mga reference. And ito last February 14, 2023. So birthday niya yata ito, no? A year before a century. Today is the 99th birthday. Ito last year pa to, no? A former Senate President and now Chief Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile. At his age, Enrile is considered older than World War II. Penicillin and the World Health Organization. Mas matanda pa siya sa World War II daw. World War II at World Health Organization. So itong sa penicillin, hindi ko alam kung ano itong penicillin. Sandali ang search lang natin. Penicillin is a medication used to manage, isang gamot. Mas matanda pa siya dun sa isang gamot, tama ba? Medication used to manage and treat a wide range of infection. It is in the beta-lactam antibiotic class of drugs. So maybe it's a kind of drug, if I'm not mistaken. Kind of antibiotic. Comment down below sa mga may alam dyan. And here naman sa post sa Philstar, matagal na, no? 2 years na yata to 3 years. 2019 February 10, Juan Ponce Enrile attributes strong healthy life to saluyot. Sa isa daw sa mga sikreto niya, sabi, said his secret to longevity is eating saluyot or shoot apart from regular sleep and exercise. Bukod sa pagtulog o regular na pagtulog at exercise ay meron siyang kinakain, no? Saluyot or jute. Hindi ko alam kung anong pronunciation yan. So mahaba yung post niya na yan dito, no? Pero kung titignan natin, marami nag-aaral o nag-share ng mga kaalaman paano mabubuhay ng mas matagal. Sabi nga dito sa hopkinsmedicine.org, 4 top ways, 4 na pangunahing paraan daw paano mabubuhay. Don't smoke, maintain a healthy weight, get up and move, make healthy food choices. So ilan sa mga suggestion sa medical study na katulad nito ay nagtuturo na huwag kang manigarilyo, magkaroon ka ng healthy na timbang, gumalaw ka, at least 10 minutes walk daw in the morning, at least 10 minutong lakad sa umaga, at gawin mo daw goal o aim mo yung at least 30 minutes of activity a day, no? Sa buong isang linggo, ganun daw isa sa mga payo, no? Pero lahat ba yan nagagawa ba ng natin o ni Enrile? Hindi natin alam, no? Pero isa dun sa mga sinasabi niya kanina na may proper ano siya, regular sleep siya and exercise. Syempre yung healthy diet na rin. At syempre bago tayo magtapos, no, alam naman natin madalas ginagawang biro ito ng mga tao. Ginagawa nilang biro-biro lang ang buhay. Pero sa totoo lang, kamatayan yung pinakatinatakasan lagi ng tao. Maraming nalululong sa bisyo para sumaya, para matakasan yung realidad o maglabas ng sentimiento patungkol sa buhay. Pero ano nga ba ang sekreto? Wala naman talagang sekreto di ba? Sa katunayan, hayag nga hayag o talagang kitang-kita talaga yung katotohanan na hindi matatakasan ng tao ang kamatayan. Syempre ang Diyos. Lahat nasa kapahintulutan niya. Kung hinayaan ng Diyos na mabuhay pa ang tao, kahit anong gawin mo, mabubuhay at mabubuhay ito. Pag kinuha na ng Diyos, wala rin tayong magagawa. Nawa,
yung buhay na mayroon tayo ngayon magamit natin ng tama. Una, syempre para sa Diyos. Mahalin natin ang Diyos una sa lahat. Mabigyan natin siya ng kapurihan, magpapasalamat sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng oras. Pangalawa, syempre yung pagmamahal natin hindi lang sa ating sarili kundi sa kapwa. At for sure, marami sa mga tao na mas matanda sa atin ay maraming masasabi sa atin na makakatulong hindi lang sa paghaba ng buhay kundi kung gaano kahalaga ang Diyos sa bawat isa. Bandang huli, sabi nga din ni Enrile, iba dito sa 2018 post pa dito no ng Inquirer.net. Enrile, only God knows if I am immortal. So kahit si Enrile ina-admit no. Sabi dito, a 90 years old Juan Ponce Enrile refused to say he's immortal, but he said only God knows. So hindi niya sinasabing immortal siya, kundi ang Diyos na daw may alam. So lahat naman no, tama, ang Diyos ang may alam sa buhay natin. Nawa ipanalangin natin ang isa't isa na maging maayos yung pamumuhay natin bago dumating yung taktang panahon na haharap na tayo na makapangyarihan sa lahat. Siyempre hatulan nga niya lahat Ikaw, anong masasabi mo dito? Comment down below. Kita ulit tayo sa susunod na video. See ya! Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.